Magandang araw sa iyo. Para sa ating pagsusuri ngayon, medyo mabigat ang materyales natin. Medyo malalim, no? Oo, meron tayong mga sipi mula sa isang pag-aaral ng Biblia na tumatalakay sa aklat ng pahayag at aklat ni Daniel. At mahalaga sigurong i-mention na may malakas na impluensya to mula sa isang Korean theological study. Tama. Kaya mapapansin mo mamaya may mga Korean terms tayong babanggitin. Isasali natin pero para lang alam mo kung saan nanggagaling yung interpretasyon. Sige. So ang sentro ng usapan natin ay isang napaka-misteryosong imahe, isang maliit na aklat na bukas na. Hawak pa ng isang anghel na nakatayo sa dagat at lupa. Napaka-dramatic ng itsura. Oo nga eh. Ano ba talaga ang aklat na to? At bakit sinasabi ng source material natin na ang pagbubukas nito, yun na yung sinyales na nasa bungad na tayo ng tinatawag na huling panahon? Sige, himay-mayin natin to. Tama. Ang bisyon natin ngayon ay intindihin kung paano nila to binabasa. Titingnan natin kung paano nito pinagdudugtong ang isang aklat na matagal nang nakasara. Noong panahon ni Daniel, Eksakto. Papunta sa isang aklat na biglang bukas na sa panahon ni Juan sa pahayag. at yung pinaka-critical na tanong, di ba? Oo. Anong implikasyon nito sa kasalukuyang panahon? Dahil ito na nga, may isang partikular na taon na binabanggit, ang 2025, bilang isang napakahalagang palatandaan. Okay. Sige. Simulan natin sa pinakasentro ng lahat. Itong maliit na aklat o sa Korean, chagunchek. Chagunchek. Sabi sa source, dati raw itong nakaselyo o bungam din. Yung imahe pa lang, no? Isang selyadong dokumento parang classified. Anong klaseng impormasyon to na kailangang itago ng ganong katagal? Ayon sa source natin, yung aklat na yan ay walang iba kundi ang aklat ni Daniel. O mas partikular yung mga propesya sa loob nito na tungkol sa huling araw. Ah, okay. Kasi ang direktang reference dyan ay Daniel 12, kung saan sinabihan mismo si Daniel na isara at silyuhan yung aklat hanggang sa huling panahon. So, hindi pa para sa kanila yung mensahe. Hindi pa, kumbaga may takdang oras kung kailan lang yan mauunawaan. Parang time-locked content. Di mo pa bubuksan hanggat hindi tama yung petsa sa kalendaryo. Ganyan-ganyan. At dito na pumapasok ang aklat ng pahayag bilang yung parang susi na nagbukas ng lock. Okay. Yung pagkakalarawan sa pahayag 10 na ang aklat ay bukas. Ang term pa nga na ginamit ay pyonohintagensek, hindi lang yan basta detalye. Ano yung ibig sabihin nun? Panahon na binanggit ni Daniel, ang dating lihim, handa ng ihayag. At ano raw ang laman? Ang laman daw nito ay yung blueprint, kumbaga, para sa mga mangyayari sa pinakahuling yugto ng kasaysayan, yung tinatawag nilang huling isang linggo o majimak ire. Okay, huling isang linggo. Familiar yan. Ito yung huling 7 taon, tama? Tama, 7 taon. At sinasabi ng source natin na konektado to sa mas malaking propesiya ng 70 linggo ni Daniel. So, paano nila pinagtagpi-tagpi yung timeline? At saan na raw tayo banda dyan ngayon? Napakahalagang tanong niyan. Balit, ganito yung pagkakaayos nila. Ang buong propesya yung 70 linggo yan o 4 na taon. Okay. Sabi nila, yung unang 69 na linggo o 4 na 43 years, tapos na. Tapos na. Kailan natapos? Ang endpoint niyan, idinidikit nila sa panahon ng ministeryo at pagpapako kay Jesus sa krus. Sandali. Kung 69 weeks natapos noon, bakit parang may ang laking gap? Parang 2,000 years bago yung huling isang linggo? Hindi ba dapat diretso-retso yung bilang? Magandang punto yan. Parang may patlang, di ba? Oo, dito pumapasok yung isang napaka-interesanteng konsepto na tinatawag nilang panahon ng pagitan o Kongbekgi. Gongbekgi? Ang paliwanag nila, bale, parang pinindot ng Diyos yung pause button sa prophetic clock pagkatapos ng ika-69 na linggo. Ah, okay. So nakapos. Oo, nagkaroon ng isang mahabang puwang itong halos 2,000 taon na tinatawag nating church age para daw ma-extend ang kasaysayan at bigyan ng pagkakataon yung mga hentil. Pero ngayon, sabi nila, malapit nang matapos yung pause. At dito, napapasok yung 2025. This is a huge claim, no? Hindi lang basta malapit na, may petsa.
Ano raw yung mga specific na signs para masabing malapit na ngang mag-umpisa itong huling isang linggo? Ang sabi ng source, ang simula ng huling 7 taon na yan ay talagang malapit na sa taong 2025. Hindi sila nagbibigay ng eksaktong araw. Pero yung time frame na yan, paulit-ulit. At yung signs, Ang mga signs daw ay hindi lang yung mga gyera o kalamidad, kundi ang paglabas mismo ng mga interpretasyon na nagbubukas sa mga silyadong propesya ni Daniel. so yung fact na naiintindihan na natin, yun na yung sign. Eksakto! Para sa kanila, yung mismong pag-uusap nating to based sa source nila, palatandaan na yun na bukas na ang aklat at malapit na ang panahon. Kapag natapos yung huling 7 taon, matatapos na rin daw ang 70 linggo at ang kasaysayan ng tao. Okay, yan ang timeline nila. So balik tayo kay Juan. Sa pahayag 10, may isang napaka-weird na tagpo. Inutusan siyang kunin at kainin yung maliit na aklat. Oo, kainin talaga. Ang sabi, matamis daw na parang pulot sa bibig, pero pagdating sa tiyan, mapait. Ang linaw ng simbolismo. Paano to binibigyan kahulugan ng source? Ang ganda ng simbolismo niyan, no? Ayon sa source, perfecto yan para ipakita yung dalawang mukha ng katotohanan, ng propesiya. Unahin natin yung tamis. Sige. Yun daw yung kagalakang pagtuto, yung aha moment na sa wakas na intindihan mo na yung mga misteryo. Yung plano ng Diyos. Yung personal na kaligayahan? Oo, yung feeling na nagkokonekta na lahat mula Daniel hanggang pahayag. Parang pagtikim na napakasarap na pagkain. I can relate to that. Yung feeling na may bago kang natutunan na mind-blowing. Pero ano naman yung pait? Ito yung parang indigestion. Eksakto. Yung pait sa tiyan, yan yung bigat ng responsibilidad na kasama ng kaalaman na yon. Hindi lang para sa'yo. Di lang para sa'yo. Kinumpara to ng source aklat na kinain din ni Ezekiel kung saan ang nakasulat daw ay egawa ego kwatse ang imal, mga salita ng panahoy, pagluluksa at kapahamakan. So yun pala yung mapait. Oo, yung realization na ang mensaheng kailangan mong ipahayag ay hindi good news para sa lahat. Babalayan, paghatol at paghihirap. Matamis para sa'yo pero mapait at masakit ibahagi sa iba. Parang a whistleblower's dilemma. Sarap malaman ng totoo, pero ang bigat ng consequences kapag sinabi mo na. Very good analogy. At hindi dyan nagtatapos. Pagkatapos niyang kainin yung aklat, may direktang utos kay Juan. Kailangan mong muling magpropesya. May misyon agad. Oo, sa maraming tao, bansa, wika at hari. Malinaw ang utos, hindi pwedeng itago. Kailangang ipahayag sa buong mundo. So sino itong muling magpropropesya? Kasi si Juan matagal nang wala. Dito na ba papasok yung sinasabi nilang 2 saksi at ang 144,000? Tama ka. Diyan na yung transition. Malinaw sa source na si Juan dito ay isang simbolo, isang arketipo. Isang template. Oo, template. Ang karanasan niya, yun ang magiging template. Sinasabi na kinakatawan niya ang 2 saksi o 2 changing na simbolo daw ng 144,000. Parang Russian doll. Si Juan kumakatawan sa 2 saksi na kumakatawan sa 144,000. Ganun na nga. So hindi ito tungkol sa buong simbahan kundi sa isang partikular na grupo, ayon sa source na to. Ganon ang pagkaka-frame nila. Ang 144,000 ang mga taong kakain ng aklat sa huling panahon. Ibig sabihin, sila yung tunay na uunawa sa mga propesiya para sa huling 7 taon. At sila rin ang magpapahayag. Sila ang inaatasan na ipahayag yung tinatawag na walang hanggang ibanghelyo sa panahon ng pamumuno ng halimaw o ng beast. Okay? Gets. Bukod sa pagkain ng aklat, may isa pang utos. Binigyan si Juan ng panukat, no? Parang measuring rod. Oo, isang panukat na tambo. Tapos sinabihan siyang sukatin ng templo ng Diyos. Dito ako medyo nalilito. Kasi alam natin sa history, wasak na ang templo sa Jerusalem noong isinulat yung pahayag. So, anong templo yung sinusukat? Mahalagang punto yan. At dito lalong lumalalim yung simbolismo. Malinaw sa source natin na hindi to pisikal na gusali. Hindi literal. Hindi. Ang templo raw na tunutukoy dito, ayon na rin sa 1 Corinto, ay ang mga mananampalataya mismo, the body of believers.
Kaya yung pagsukat o tsukliyang, hindi yan architectural survey. So anong ginagawa? Isa yang simbolikong gawain ng paghihiwalay, pag-uuri o pag-assess. Paghihiwalay sa pagitan ng sino at sino? Ano yung kriteria ng pagsukat? Ito yung crucial part. Ang pagsukat ay naghihiwalay sa dalawang grupo na parehong nasa loob ng church community kuno. Una, yung mga nasa loob ng templo. Sila yung... Sila yung mga tunay na sumasamba sa espiritu at katotohanan. Sila yung sinusukat, itinatala at poprotektahan. At pangalawa, yung mga nasa labas na patio. outer court. Sino naman sila? Sila yung mga tinatawag ng source na kyowin, gyoin, pwedeng isalin as churchgoers or nominal Christians. Yung mga nasa simbahan lang sa pangalan. Parang ganon, yung puso at commitment wala doon. Sila raw ay hindi susukatin. Sa halip, sabi sa pahayag, ibibigay sila sa mga hentil upang yurakan sa loob ng 42 buwan. Grabe, ang lupit ng paghihiwalay. So yung trabaho ng 144,000, hindi lang mangaral, kundi magsagawa ng isang spiritual audit in a way. Pwedeng sabihin ganon. At yung ipapahayag nila, itong walang hanggang ebanghelyo. Iba ba to sa ebanghelyo na karaniwang naririnig natin? Yung tungkol sa pag-ibig at grasya? Ayon sa source, hindi. Ang esensya ng ebanghelyo, pag-ibig sa Diyos at kapwa, kaligtasan kay Kristo, hindi yan nagbabago. Pero, May pero. oo, ang partikular na diin o emphasis ng mensahe ay nag-iiba-iba raw depende sa critical na hamon ng bawat panahon. Parang universal principle pero may situational application. Yung final exam question nagbabago. Eksakto, ganyan-ganyan. Nagbigay sila ng mga halimbawa. Sa panahon ni Adan, ang ebanghelyo para manatili sa presensya ng Diyos ay simple. Huwag kainin ang bunga. Yun ang test. Yun ang test. Sa panahon ni Jesus, ang sentral na mensahe, tanggapin si Jesus bilang Mesiyas. Ngayon, sa panahon ng pamumuno ng halimaw, Ano na yung test? So doon magkakatalo, yun ang magiging ultimate loyalty test at yung pagsunod dyan ang magiging batayan kung sino yung nasa loob at sino yung nasa labas. Precisely. Ito yung critical na pagsubok na maghiwalay sa mga tapat kasi ang pagsunod dyan, mangangailangan ng sukdulang pananampalataya. Ang kapalit ay pwedeng pag-uusig o kamatayan. Isang napakabigat na mensahe ang kailangan nilang iparating, lalo na kung sasalungat yan sa burong sistema ng mundo. Ikinumpara pa nga ng source ang sitwasyon nila sa propetang sa Ezekiel. Bakit si Ezekiel? Napakagandang pagkukumpara niyan kasi pinapakita nito yung inaasahang resulta ng misyon nila. Ano yun? Si Ezekiel, di ba, isinugo siya sa mga Israelitang bihag sa Babylonia. Pero bago pa siya magsalita, binalaan na siya ng Diyos. Sabi sa Ezekiel, yung mga taong pupuntahan niya ay matitigas ang ulo at puso at ayaw makinig. So parang sinetap na siya na magsalita ka pero wag kang umasa ng makikinig sila. Ganun na nga. So parang sinasabi ng source na doomed to fail yung misyon ng 144,000 in terms of numbers, parang ang pessimistic, no? Hindi naman doomed to fail pero siguro realistically challenging. Ang punto ng pagkukumpara hindi yung failure, kundi yung katigasan ng puso ng audience. Okay. Sinasabi ng source na ganito rin ang magiging sitwasyon sa huling panahon. Maghahatid ng babala ang 144,000 pero karamihan sa mga churchgoers, yung nasa labas na patio, ay hindi makikinig. At bakit hindi sila makikinig? Convenience? Takot? Anong dahilan? Pareho. Ang paliwanag ng source, nakasentro yan sa kung ano ang priority ng mga tao. Ang habal daw ng mga nasa labas na patio ay yung makamundong kaligayahan, seguridad, Kaginhawaan. oo, kaginhawaan. Ang mensahe ng babala, nangangailangan ng sakripisyo. Yung pagtanggi sa sistema ng halimaw, ibig sabihin di ka makakabili o makakapagbenta. Mawawalan ka ng trabaho, ng akses sa pagkain. Sounds very familiar. Parang pagpili sa convenience over conscience.
Ganun na nga. Dahil dito, mas pipiliin daw ng marami na sumamba sa halimaw. Hindi dahil masama sila, kundi dahil mas praktikal. Para lang mabuhay at maipagpatuloy ang kanilang pamumuhay. So yung katapatan nila sa mundong ito. Sa huli, oo. Kaya tulad ni Ezekiel, ang 144,000 ay magiging mga tinig na sumisigaw sa isang mundong mas gustong takpan ng kanilang mga tenga. Ang misyon nila ay hindi para i-convert ang masa, kundi para magbigay ng babala at sukatin yung mga tunay na tapat. So, kung i-summarize natin lahat to, ang buong interpretasyon pala ay umiikot sa maliit na aklat. Ito yung go signal, di ba? Oo, yung panimula ng huling kabanata. Naglalaman to ng pangwakas na babala para sa huling 7 taon, isang timeline na sabi ng source ay napakalapit na sa 2025. Isang mensaheng matamis sa pag-unawa pero mapait at mabigat ihatid. Tama. At ang mabigat na tungkuling yan, yung paghatid ng walang hanggang ebanghelyo at pagsukat sa templo ay nakasalalay sa balikat ng 144,000. Sila yung maghihiwalay sa mga tunay na mananamba bago dumating ang wakas. At bilang pangwakas na kaisipan para sa'yo na nanggaling misma sa ating source material, kung ang pagsukat sa templo ay isang simbolikong paghihiwalay sa mga tunay na sumasamba mula sa mga nagkukunwari lang, ano kaya yung mga practical at pang-araw-araw na katangian o desisyon na naglalagay sa isang tao sa loob ng sinusukat na templo? Kumpara sa pagiging isa lamang na tumatapak sa panlabas na patio. Eksakto. Hindi ito tungkol sa relihiyon or church membership, kundi sa kung saan talaga nakatutok ang puso. Isang bagay na maaari mong pagnilayan.